Good morning sa atin mga katoto. Ano ba magandang pag-usapan ngayong araw? Pag-usapan natin kung paano ba maging malamig ang ulo habang nagmamaneho sa kalsada. Una sa lahat, isipin natin, walang sino man sa atin ang gustong ma-involve sa isang aberya o abala, yung magkasagian, mabangga, makasagi. So kapag tayo nasagi, huwag natin isipin na may intensyon yung mga kasama natin, kapwa natin sa kalsada, gumagamit ng kalsada sa lansangan. Hindi kanya kilala, hindi mo rin siya kilala, so wala dong motibo para gumawa ng paraan ng isang tao na makagawa ng abala sa kapwa niya. Pero ganun pa man, syempre yung mga ganyang pagkakataon, mga kadahilanan ay hindi pag-iingat. Pwedeng may malalim na iniisip, hindi nila napansin yung kaya mga kanilang mga paligid, o di kaya hindi naman talaga sila ganun ka-sensitive pagdating sa mga katabi nila sa kalansangan, o di kaya baguhan sa pagmamaneho, newbie driver, o di kaya inaantok, pagod sa trabaho. Yan yung mga ganyan, mga kapabayaan, hinayaan natin yung sarili natin na magmaneho kahit alam natin na tayo ay pagod, pinilit natin. Yan, mga ganyan. So kalmado lang tayo sa kalsada. Kung kinat ka, diba, di mag-react ka lang sa sarili mo. Kapatid, pareho tayo maabala dyan sa ginagawa mo. Sana mag-ingat ka sa susunod. Mga ganyan, mga saloobin o kaya internal thinking out loud. Mga ganyan. So yan yung mga bagay na magandang isa-isip natin. Enforcer, hindi tayo napalasap. Isa-isip natin na walang gusto na maabala at makaabala. Pero dahil bilang tao, nagkakamali tayo, minsan may mga maling desisyon, sinubukan natin habulin yung traffic light, red light o kung naman, tapos nagkahiyaan, hindi nagkabigayan. Pero gayon pa man, nakipagsapalaran nagkamali, ayun, pareho kayo naabala. Pero hindi dahilan yon para magalit ng sobra-sobra. Magalit, ma-frustrate, mainis, pero wag natin gawin dahilan para mag-cause ng bagay na pagsisisihan natin sa bandang huli. Yan ang mga magandang reminder sa ating mga nagmamaneho sa kalsada, lalo na yung mga grab driver, yung mga lalamove, yung lagi talagang laman ng kalsada, jeepney driver, yan, mga public utility vehicle driver, bus driver. Yan yung mga bagay na kinakailangan ay dagdagan natin ang ating pasensya. Ano pa yung pwede natin gawin para madagdagan yung pasensya natin at maging kalmado? Syempre, nandiyan yung pagiging Kristiyano natin, diba? Pag sinabi mong Kristiyano, we are aiming to be a Christ-like character. We're trying to replicate, hindi man yung talagang eksakto dahil syempre, diba, bilang tao, bilang nagkakamali, pero nandun pa rin yung objective natin. Isipin mo, palagay natin ito magandang example, kapitbahay mo, minsan nahaharangan ng bahagya yung parking mo, hindi ka makalabas na ayos, kailangan pang magmaniobra ng 2 beses para makalabas. Diba? Kung isipin mo nga naman, parang hassle naman nun,
kapitbahay mo walang garahe, hindi nagbigay konsiderasyon na makalabas ka ng matiwasay, yung tipong makukuha mo lang ng isang maniobra or isang liko mo lang nakalabas ka na. Minsan may mga ganung pagkakataon, pero diba, maiinis ka, no? Isipin mo, kapatid mo yun, no? Diba, sasakyan mo nasa garahe, sasakyan ng kapatid mo medyo nakahanan ng konti, o, diba ganun na lang yung pag-unawa natin, yung tipong okay lang yan, imamaniobra ko lang kahit mga 2-3 beses para makalabas, kapatid ko yan, diba? Ganun. So isipin natin ganun na nadadagdagan yung pasensya natin kapag may kasamang pagmamahal sa kapwa. Siyempre kapatid mo, mahal mo. Ganun din sa mga kapitbahay natin. Isipin natin na kumbaga pagdating sa mga bagay na pangyayari na ayaw natin, minsan kayo magkakapitbahay magtutulungan sa bawat isa. Ngayon kung hindi maganda yung relasyon nyo sa kapitbahay nyo, diba, wala tayong kakampi. Hindi kaya kahit paano, diba, ang sarap ng pakiramdam na yung mga tao na nakapalibot sa iyo sa trabaho, sa kapitbahay, diba, sa community nyo, magaan ang loob mo sa kanila. Masarap mabuhay sa ganung lugar, masarap manirahan sa ganung lugar. At dahil yun sa'yo, dahil pinalawak mo ang iyong pangunawa at pinairal mo ang pagmamahal sa kapwa. Yan, di ba? Kung yun yung mga bagay na iisipin natin, talaga naman ang ating pasensya ay talagang madadagdagan ng ilang porsyento yan, di ba? Hindi man 100% pero malaki, significant enough para madagdagan yung pasensya mo dahil may pagmamahal ka sa kapwa. Ganun din isipin natin sa mga taong kasada, mga kapwa natin na kasama natin sa kalsada. Samahan natin ng pagmamahal. Marahil yung iba dyan nagmamadali kasi ang kanilang mahal sa buhay ay nasa ospital, diba? Mga ganyan. So marami tayo kanya-kanyang kwento sa buhay natin na nagiging dahilan kaya minsan nagkakaroon ng wrong decision, ayan, sa kalsada, sa pagmamaneho, ganyan. O yung mga jeep, diba? Yung mga jeep na hindi nila naitatabi na maayos yung sasakyan para magsakay ng pasahero, hindi naman natin kinokonsente, hindi pa rin tama yun. Pero yung pangunawa natin, diba, talagang dinadagdagan natin, talaga namang maiiwasan natin yung mga lalanganin, namatayan ng makina ng motor. Saan na ba tayo? Yun, pagdating sa pasensya. Yan. Kaya kayo kung may iba pa kayo mga gustong idagdag, paano madadagdagan yung pasensya, paano madadagdagan ang pagmamahal sa kapwa, para pagdating sa kalsada goods lang, diba? Lahat tayo makakauwi sa destinasyon natin ng buo, walang magiging kaaway, kasi yun yung mga road rage, diba? Pagka walang pagmamahal, hindi natin naiisip yung pagmamahal sa kapwa natin. Sige brother, usot ka, yan, diba? Tingin-tingin tayo sa side mirror, minsan may nakikita tayo na gustong sumingit, o di pagbigyan mo. Hindi naman to karerahan kung nasa karerahan kayo, yan, siyempre competition yan, pero normal lang, nasa kalsada lang, bigayan lang tayo. Alright, so sana naging makabuluhan ang ating napag-usapan sa araw na ito. Ayan. Sir, makikiraan po. So again, tayo mga nagmamaneho sa kalsada, mapa motor, map 2 wheels, 4 wheels, bigyan natin ng highest priority yung mga pedestrian.
Dahil kapag kayan sila, nasagi natin, nabangga natin, tayo, nasa loob tayo ng sasakyan, hindi tayo masasaktan, sila masasaktan. At ganun na rin, isipin mo kung iyon yung mga mahal mo sa buhay, diba? Tumawid, tapos may hindi nag-iingat, nasagi, diba? Tayo sasama loob natin dahil hindi naging maingat ang driver. So tayo bilang laman ng kalsada, talaga doble ingat. Kung meron kayo may dadagdag kung paano maging madagdagan ng ating pasensya, diba? Comment dyan below para sama-sama tayo, dadami tayo. O kuya, padad po, dadami tayong malalamig ang ulo sa kalsada. Ayan lang po. Thank you, hanggang sa muli. Bye bye.